Grabe si Dorian Finney-Smith, kaya naman pala +7 sa plus-minus, halimaw naman pala sa depensa laban sa Cavaliers, hindi lang ito napansin. Pero bago yan, ito na ang pinaka-solid na trade na gagawin ng Los Angeles Lakers matapos nilang makuha sila Shake Milton at Dorian Finney-Smith sa Brooklyn Nets. Maaari kasi silang makakuha ng isang sentro na tamang-tama sa pangangailangan ng kanilang kupunan gamit ang dalawa nilang role players. Na maaari nga nilang makuha si Robert Williams III o mas kilala bilang si Time Lord. At ang trade package nga na maaaring gamitin ng Los Angeles Lakers ay itong sila Jared Vanderbilt at Cam Reddish. Kaya napaka-solid ng trade na ito sa Los Angeles Lakers. Lalo at itong si Robert Williams ay kilala bilang isang rim protector at mahusay na rebounder. Kaya naman ay maaari nang mag-switch si Anthony Davis ng posisyon pabalik sa pagiging power forward. Magagawa na rin ni Davis na ma-reserve ang kanyang lakas para sa kanilang opensa, lalo at andyan na nga si Time Lord para sa kanilang defensive end at rebounding. Na kahit naman daw na ibigay ng Lakers ang kanilang mga players na sila Cam Reddish at Jared Vanderbilt, ay hindi naman daw nila kayang masolusyonan ang problema nila pagdating sa depensa, especially na sa mga big man ng kalaban. Si Vanderbilt kasi ay kilala sa kanyang pagiging lockdown defender at energy guy para sa Lakers. Pero ngayong season ay hindi pa nga ito naglalaro para sa kanilang kupunan. Habang si Cam Reddish ay inconsistent ang kanyang performance. Kesa naman kay Robert Williams na kahit kababalik lang nito mula sa injury, ay ito naman ang kailangan ng Los Angeles Lakers, isang big man na proven na napang championship caliber center. Kagaya na nga lang ng ginawa niya sa Boston Celtics nang maglaro sila sa NBA Finals noong 2022. Kaya kung gusto manalo ng Lakers at nitong si LeBron James ng isang NBA title ngayong season, ay kinakailangan nilang palakasin ang kanilang depensa at magdagdag ng size sa kanilang roster, especially na pagdating ng postseason. Lalo at alam naman natin na andyan si Nikola Jokic ng Denver Nuggets na possible muling makaharap ng Los Angeles Lakers sa playoffs. 2 taon na nga silang tinatalo ng Denver sa postseason, kaya kailangan ng ibalik ng Lakers ang Twin Tower lineup, na kung saan isa ito sa mga ginamit ng Lakers noong 2020 para malagpasan ang kupunan ni Nikola Jokic para makarating sila ng NBA Finals. Nasa huli ay Lakers nga ang itinanghal na NBA champion noong 2020 sa NBA bubble. Napanigurado na mahihirapan itong mga kupunan sa West sa Lakers sa playoffs kapag nakuha nila Rob Pelinka itong si Robert Williams. Pero kayo mga idol, dapat bang bitawan ng Lakers itong sila Jared Vanderbilt at Cam Reddish kapalit ni Robert Williams? Samantalang Dorian Finney-Smith, grabe talaga ang impact na dala sa Los Angeles Lakers. Kahit kasi 2 points lang ito sa naging laban nila sa Cleveland Cavaliers. Nakalimitan nga sa kanyang mga naging tira ay sablay. Ay mapapaisip ka na lang talaga kung bakit nakakuha pa rin ito ng +7 sa plus-minus. Sa naging laban kasi ng Cavaliers at Lakers kahapon ay ito ang naging main defender ni Donovan Mitchell. Makikita nga dito na pinipilit ni DFS na harangan si Donovan Mitchell na pumunta sa kanan. Kaya naman ay napilitan si Donovan na pumunta sa kaliwa, lalo at nakascreen naman sa kanya si Evan Mobley. Hanggang sa subukan nitong umatake sa basket kahit nakaharang si Davis. Pero itong si DFS ay tumulong kay AD na harangan si Donovan Mitchell na nagresulta sa pagkakastil nila ng bola. Sa play naman na ito mga idol ay makikita naman dito ang pagiging mahusay na connector sa kanyang mga teammates si Dorian Finney-Smith. Imbes kasi na tumira ito ay nag-dribble pa si DFS para ibigay ang bola kay Reeves, pero kesa na tumayo lang din ito ay nag-set pa si Dorian Finney-Smith ng ghost screen kay Reeves, na naging dahilan para mag-switch sila ng bantay at mapunta kay Reeves ang mas malaki at mas mabagal na si Max Strus. Kaya naman ay madali lang itong na-blow by ni Reeves at tinirahan ng pull-up jumper sa paint. Kaso ay sumablay nga ito, pero may nakuha naman si Reeves na foul kay Max Strus. Dito naman sa play na ito mga idol ay makikita naman natin kung gaano kahusay na role player itong si Dorian Finney-Smith. Sa play nga na ito ay magsiset ng screen si Austin Reeves para mag-switch sila ng bantay ni DFS. Kaya naman ay mapupunta kay DFS ang mas maliit na player na si Darius Garland at mabibigyan nga dito ng bola si Dorian Finney-Smith. Pero imbes na isipin ni DFS na sige pagkakataon ko na itong makascore sa Lakers, ay mas iniisip pa nga rin nito ang kanyang role sa kanilang kupunan at agad na ipinasa ang bola sa open na si Anthony Davis sa top of the key. Kaya naman ay nauwi ito sa easy 3-point shot kay AD mula sa assist ni DFS. Dito naman sa play na ito mga idol ay makikita naman kung gaano kahusay ang awareness sa depensa ni Dorian Finney-Smith. Nang subukan kasi ni Davis na umatake sa basket ay sumablay nga ito. Kaya naman ay nagkaroon ng advantage ang Cavaliers sa fast break sa Lakers, lalo at kulang ang Lakers ng isang player. Pero itong si Dorian Finney-Smith ay sinigurado muna na mababantayan niya ang kanilang paint, lalo at andyan si Jarrett Allen. Pero nang makita ni Darius Garland na may bantay kay Jarrett Allen ay agad nitong ibinigay ang bola kay Evan Mobley.
na agad din namang pinasa ni Mobley sa corner ang bola kay Donovan Mitchell para sa isang 3-point shot. Pero itong si DFS ay makikita ng advance ang kanyang depensa kaya nang titira na si Donovan Mitchell ay agad itong naharangan ni Dorian Finney-Smith. Kaya naman ay napilitan si Donovan na ibigay ang bola sa kanyang kasama na nauwi naman sa isang turnover. Kaya grabe talaga ang awareness at IQ ni DFS sa depensa mga idol. Pero kung iniisip yung mga idol na mahina si DFS sa mas malalaking defender ay dyan kayo nagkamali. Dahil si Dorian Finney-Smith ang isa sa mga players ngayon sa NBA ang kayang bumantay ng hanggang sa 1-5 positions. Gaya na lang ng play na ito na kung tutuusin ay may advantage dito si Evan Mobley dahil sa kanyang height. Kaya naman ang subukan ni Evan Mobley na makipag one-on-one sa post dito kay Dorian Finney-Smith, ay gumamit na nga lang ito ng turnaround shot para makalusot ito kay DFS pero hindi pa nga rin ito umubra sa depensa ni Dorian Finney-Smith at sumablay nga ito. Kaya solid talaga ang player na nakuha ng Lakers na sobrang lakas nga nito pagdating sa depensa. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Dorian Finney-Smith?